Ang balitang ito ay nagsimula sa ulat ng mga residente na nakaramdam ng matinding amoy sa palayan sa gilid ng Mayantok noong nakaraang linggo. Ang lugar na karaniwang daanan ng mga magsasaka ay biglang nilagyan ng police line matapos makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang natuklasan sa ilang magkakahiwalay na bahagi ng palayan. Nagbago ang sitwasyon at naging tensyonado ng kumpirmahin ng mga opisyal na ang mga natuklasan ay hindi bangkay ng hayop kundi bangkay ng tao. Mula sa paunang datos ng pulisya, hindi bababa sa 12 hanggang 20 bangkay ang natagpuan na nakakalat sa ilang parsela ng palayan. Ang ilan ay natabunan ng putik at mga tanim na palay. Sinabi ng pulisya na paunti-unting isinasagawa ang paglisan dahil sa mahirap na kalagayan ng lugar at pangangailangan para sa maingat na pagkakakilanlan. Ilang bangkay ang pinaghihinalaang naroon na sa iba't ibang panahon. Makikita ito sa hindi magkakatulad na kondisyon ng kanilang katawan. Isang forensic team ang ipinadala upang mangalap ng ebidensya. Samantala, pinalawak ang lugar ng paghahanap upang matiyak na walang ibang bahagi ang nalaktawan. Ang pansamantalang kronolohiya ay nagpapakita na ang unang natuklasan ay nangyari nang aalisin ng isang magsasaka ang kanyang palayan. Nakita niya ang isang di pangkaraniwang hugis sa pilapil at iniulat ito sa kapitan ng barangay. Agad na ipinarating ang ulat sa pulisya, na kalaunan ay nakahanap ng katulad na mga natuklasan sa paligid. Sinabi ng pulisya na patuloy pa silang nangangalap ng tiyak na bilang ng mga biktima at hindi pa inilalabas ang mga pagkakakilanlan habang sinusuri ang posibleng ugnayan sa pagitan ng mga bangkay at ang hinalang mayroong organisadong krimen. Agad na naramdaman ang epekto ng pagtuklas na ito sa komunidad. Pansamantalang itinigil ang mga gawain sa pagsasaka. Pinili ng mga residente na lumayo sa palayan at pinataas ng mga opisyal ng barangay ang koordinasyon sa mga awtoridad. Nagpahayag ng buong suporta ang lokal na pamahalaan sa proseso ng investigasyon at tinitiyak ang seguridad ng lugar upang manatiling kontrolado ang sitwasyon. Hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon na nakatuon sa paglalahad ng kumpletong kronolohiya at ng mga pinaghihinalaang sangkot. Samantala, naghihintay ang publiko ng susunod na pag-unlad sa kasong ito na nag-iiwan pa rin ng maraming katanungan. Lumawak ang investigasyon sa mas malalim na yugto matapos palawigin ng pulisya ang police line upang sakupin ang ilang ektarya ng palayan. Bawat pasukan ay mahigpit na binabantayan, samantalang ang mga unipormadong opisyal at mga nakasibilyan ay nakita na sumusuyod sa mga pilapil, mga kanal ng irigasyon at maging sa mga maliliit na kubo na karaniwang ginagamit ng mga magsasaka para magpahinga. Ang hakbang na ito ay ginawa kasunod ng mga bagong natuklasan tulad ng mga bahagi ng lupa na mukhang nagambala na nagpapahiwatig ng posibleng ibang lokasyon na ginamit upang itago ang mga bangkay. Ang pansamantalang datos na nakalap ay nagpapakita na patuloy na dumarami ang bilang ng mga biktima kasabay ng proseso ng paghahanap. Naitala ng forensic team ang pagkakaiba-iba sa kondisyon ng mga bangkay mula sa mga medyo buo pa hanggang sa mga nasa malubhang pagkaagnas na. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpapatibay sa hinala na ang pangyayari ay hindi nangyari sa isang pagkakataon kundi unti-unting nangyari. Nakakita rin ang pulisya ng ilang personal na gamit sa paligid ng lokasyon tulad ng mga piraso ng damit at sapin sa paa na ngayon ay hawak bilang ebidensya para sa karagdagang proseso ng pagkakakilanlan. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng pulisya na ang proseso ng pagkakakilanlan ay nahaharap sa malalaking hamon. Bukod sa kondisyon ng mga bangkay, hindi lahat ng biktima ay may dalang pagkakakilanlan. Kaya naman, nagbukas ang pulisya ng information desk at nanawagan sa publiko na nawawalan ng miyembro ng pamilya na mag-ulat at magbigay ng mga sumusuportang datos. Inaasahang makakatulong ang pagsisikap na ito sa pagtutugma ng mga pagkakakilanlan at mapabilis ang paglalahad ng background ng mga biktima. Lalong naramdaman ang reaksyon ng komunidad ng Mayantok sa bawat araw. Ang ilang residente ay nagsabing na trauma sila at pinili na limitahan ang kanilang mga gawain sa labas ng bahay, lalo na sa gabi. Pinataas ng mga paaralan sa paligid ng pinangyarihan ang pagbabantay sa mga estudyante. Samantala, nagsagawa ng emergency meeting ang mga opisyal ng barangay upang pakalmahin ang mga residente at magbigay ng opisyal na impormasyon upang hindi lumaganap ang mga maling haka-haka. Pinataas din ng mga awtoridad ang pagpapatrolya,
upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang pagkalat ng takot. Sa kabilang banda, ipinahayag ng lokal na pamahalaan ang kanilang pangako na buong suportahan ang proseso ng hustisya. Inihanda ang tulong logistic para sa mga opisyal sa field, kabilang ang karagdagang ilaw para sa paghahanap sa gabi. Ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ay isinasagawa ng masinsinan dahil sa hindi pangkaraniwang sukat ng kaso. Hanggang sa yugtong ito, nakatuon pa rin ang pulisya sa pag-aanalisa ng bawat pahiwatig na natagpuan sa field habang inihahanda ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na pinaniniwala ang magiging susi sa paglalahad ng kaso ng lubusan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumipat ang focus ng investigasyon mula sa simpleng proseso ng paglisan patungo sa pagsisikap na buuin ang pattern ng mga pangyayari. Tinutukan ng pulisya ang pagkalat ng mga lokasyon ng pagtuklas na hindi raw random. Mula sa paunang pagmamapa, ang ilang puntos ay malapit sa pangunahing irigasyon na nag-uugnay sa mga parsela ng palayan. Samantala, ang ibang puntos ay nasa medyo nakatago at bihirang daanan ng mga residente. Binuksan ng pattern na ito ang posibilidad na ang salarin o mga salarin ay may detalyadong pag-unawa sa kondisyon ng lugar at sa mga gawain sa nasabing lugar. Sinuri ng investigating team ang mga CCTV footage sa mga access road patungo sa palayan. Sinuri ang ilang kamera sa daan ng barangay, mga warehouse ng agrikultura, at mga pampublikong gusali upang maghanap ng kahina-hinalang galaw sa isang tiyak na yugto ng panahon. Ang prosesong ito ay matagal dahil kailangang iayon ang footage sa tinatayang oras ng pagkamatay ng iba't ibang biktima. Sinabi ng pulisya na ang bawat piraso ng impormasyon, gaano man kaliit, ay maaaring maging ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari na dati ay mukhang hiwalay. Sa lugar, mas kontrolado ang sitwasyon, ngunit nananatiling tensyonado, nakasuot ang mga opisyal ng protective gear habang naghuhukay sa mga markadong lugar. Samantala, ang forensic medical team ay sabay-sabay na nagtatrabaho sa lugar ng pagsusuri. Ilang bangkay na ang nailikas ay dinala sa referral hospital para sa karagdagang autopsy. Ang mga paunang resulta ng pagsusuri ay nagpapahiwatig ng karahasan sa ilang biktima. Bagaman hindi pa detalyado ang mga natuklasan sa publiko ng mga awtoridad para sa layunin ng investigasyon, patuloy na lumalawak ang reaksyon ng komunidad. Tumutulong ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor sa mga pangangailangan sa logistik ng mga opisyal. Samantala, nananawagan ang mga pinuno ng komunidad sa mga residente na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng impormasyon na hindi pa beripikado. Pinataas ng lokal na pamahalaan ang koordinasyon sa mga awtoridad at tinitiyak na patuloy ang mga serbisyong pampubliko. Sa kabilang banda, ang mga pamilyang nawawalan ay nagsisimulang magdatingan sa information post dala ang pag-asa at pag-aalala habang naghihintay ng balita tungkol sa resulta ng pagkakakilanlan. Naabot din ng investigasyon ang mga aspeto sa iba't ibang rehiyon. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga unit sa kalapit na lugar upang suriin ang mga ulat ng nawawalang tao sa loob ng ilang taon. Ang hakbang na ito ay ginawa upang iayon ang datos ng biktima sa mga ulat na hindi pa nalulutas noon. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang kooperasyon sa pagitan ng mga rehiyon ay mahalaga dahil sa posibleng paggalaw ng mga biktima at mga salarin na hindi limitado sa isang administratibong lugar lamang. Hanggang sa yugtong ito, sinabi ng mga awtoridad na patuloy ang proseso ng paglalahad at nangangailangan ng mataas na pag-iingat. Ang bawat pag-unlad ay ipapaalam ng paunti-unti matapos ang pagbeberipika. Ang sitwasyon sa Mayantok ay nananatiling mahigpit na binabantayan ng mga awtoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ang maayos na pagpapatuloy ng proseso ng hustisya. Inaasahang mabubuksan ng patuloy na investigasyon ang kurtina ng mga pangyayari na matagal nang nakatago habang pinapanatili ang kaayusan at tiwala ng publiko sa paghawak ng kaso. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumipat ang fokus ng investigasyon mula sa simpleng proseso ng paglisan patungo sa pagsisikap na buuin ang pattern ng mga pangyayari. Tinutukan ng pulisya ang pagkalat ng mga lokasyon ng pagtuklas na hindi raw random. Mula sa paunang pagmamapa, ang ilang puntos ay malapit sa pangunahing irigasyon na nag-uugnay sa mga parsela ng palayan. Samantala, ang ibang puntos ay nasa medyo nakatago at bihirang daanan ng mga residente.
Binuksan ng pattern na ito ang posibilidad na ang salarin o mga salarin ay may detalyadong pag-unawa sa kondisyon ng lugar at sa mga gawain sa nasabing lugar. Sinuri ng investigating team ang mga CCTV footage sa mga access road patungo sa palayan. Sinuri ang ilang kamera sa daan ng barangay, mga warehouse ng agrikultura, at mga pampublikong gusali upang maghanap ng kahina-hinalang galaw sa isang tiyak na yugto ng panahon. Ang prosesong ito ay matagal dahil kailangang iayon ang footage sa tinatayang oras ng pagkamatay ng iba't ibang biktima. Sinabi ng pulisya na ang bawat piraso ng impormasyon, gaano man kaliit, ay maaaring maging ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari na dati ay mukhang hiwalay. Sa lugar, mas kontrolado ang sitwasyon, ngunit nananatiling tensiyonado. Nakasuot ang mga opisyal ng protective gear habang naghuhukay sa mga markadong lugar. Samantala, ang forensic medical team ay sabay-sabay na nagtatrabaho sa lugar ng pagsusuri. Ilang bangkay na ang nailikas ay dinala sa referral hospital para sa karagdagang autopsy. Ang mga paunang resulta ng pagsusuri ay nagpapahiwatig ng karahasan sa ilang biktima. Bagaman hindi pa detalyado ang mga natuklasan sa publiko ng mga awtoridad para sa layunin ng investigasyon, patuloy na lumalawak ang reaksyon ng komunidad. Tumutulong ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor sa mga pangangailangan sa logistik ng mga opisyal. Samantala, nananawagan ang mga pinuno ng komunidad sa mga residente na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng impormasyon na hindi pa beripikado. Pinataas ng lokal na pamahalaan ang koordinasyon sa mga awtoridad at tinitiyak na patuloy ang mga serbisyong pampubliko. Sa kabilang banda, ang mga pamilyang nawawalan ay nagsisimulang magdatingan sa information post dala ang pag-asa at pag-aalala habang naghihintay ng balita tungkol sa resulta ng pagkakakilanlan. Naabot din ng investigasyon ang mga aspeto sa iba't ibang rehiyon. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga unit sa kalapit na lugar upang suriin ang mga ulat ng nawawalang tao sa loob ng ilang taon. Ang hakbang na ito ay ginawa upang iayon ang datos ng biktima sa mga ulat na hindi pa nalulutas noon. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang kooperasyon sa pagitan ng mga rehiyon ay mahalaga dahil sa posibleng paggalaw ng mga biktima at mga salarin na hindi limitado sa isang administratibong lugar lamang. Hanggang sa yugtong ito, sinabi ng mga awtoridad na patuloy ang proseso ng paglalahad at nangangailangan ng mataas na pag-iingat. Ang bawat pag-unlad ay ipapaalam ng paunti-unti matapos ang pagbeberipika. Ang sitwasyon sa Mayantok ay nananatiling mahigpit na binabantayan ng mga awtoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ang maayos na pagpapatuloy ng proseso ng hustisya. Inaasahang mabubuksan ng patuloy na investigasyon ang kurtina ng mga pangyayari na matagal nang nakatago habang pinapanatili ang kaayusan at tiwala ng publiko sa paghawak ng kaso. Sa mga susunod na araw, pumasok ang investigasyon sa isang mas sensitibong yugto. Sinimulan ng pulisya na ilak ang timeline ng insidente batay sa mga paunang resulta ng autopsy at forensic analysis. Ang pagkakaiba sa tinatayang oras ng pagkamatay sa pagitan ng mga bangkay ay nagpatibay sa hinala na paulit-ulit na ginamit ang palayan sa loob ng isang tiyak na panahon. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga investigador sa mga tila regular at hindi kapansine-pansing aktibidad sa paligid ng lugar, kabilang ang trapiko ng maliliit na sasakyan, mga aktibidad sa gabi, at ang mga kaugalian ng mga residente na madalas dumadaan ng walang pagdududa. Isang espesyal na koponan ang binuo upang suriin ang background ng kalapit na lugar, sinuri ang datos ng pagmamay-ari ng lupa, kasaysayan ng mga alitan sa lupa, at mga record ng kriminal sa antas ng barangay. Sinusuri din ng mga awtoridad ang posibleng kaugnayan sa mga kaso ng nawawalang tao na hindi pa nalulutas. Ang ilang pangalan na dating iniulat na nawawala ilang taon na ang nakalipas ay muling ikinumpara sa mga katangian ng mga biktima, kabilang ang mga damit, accessories at personal na gamit na natagpuan sa lugar. Sa kabilang banda, sinuri ng pulisya ang ilang pangunahing saksi. Sila ay nagmula sa iba't ibang pinagmulan, mga magsasaka, mga guardiya sa gabi at mga residente na nag-claim na nakakita ng di pangkaraniwang aktibidad sa palayan sa ilang tiyak na oras. Ang mga pahayag ng mga saksing ito ay inihambing at pinag-cross-reference upang makahanap ng pagtutugma sa oras at mga pangyayari. Ipinahayag ng pulisya na ang bawat testimonya
ay maingat na sinuri upang maiwasan ang mga maagang konklusyon. Nararamdaman pa rin ang psikolohikal na presyon sa komunidad. Bagaman pinataas ng mga awtoridad ang pagpapatrolya at isinara ang akses sa mga sensitibong lugar, pinili ng ilang residente na baguhin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagsimulang magbukas ang mga aktibidad sa agrikultura ng limitado at may bantay. Samantala, patuloy na nagbibigay ng opisyal na impormasyon ang mga opisyal ng barangay upang maiwasan ang pagkalat ng takot. Naghanda rin ang lokal na pamahalaan ng mga serbisyo ng suporta para sa mga pamilyang naghihintay ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang investigasyon ay lumihis sa posibilidad na mayroong partido na may malalim na kaalaman sa lokasyon at kondisyon ng palayan. Naniniwala ang pulisya na ang pagpili ng lugar at paraan ng pagtatago ng mga bangkay ay hindi ginawa ng basta-basta. Ang hinalang ito ay nagtulak sa mga awtoridad na suriin ang mga social network at ekonomikong aktibidad sa paligid ng lugar, kabilang ang mga transaksyon na maaaring nalaktawan noon. Hanggang ngayon, sinabi ng mga awtoridad na patuloy ang proseso ng hustisya ng masinsinan. Ang bawat bagong natuklasan ay agad na sinusuri at isinasama sa malaking kronolohiya na kasalukuyang binubuo. Pinananatili ang sitwasyon ng seguridad habang naghihintay ang publiko ng karagdagang pag-unlad sa kasong ito na patuloy na nagbubukas ng mga layer ng katotohanan sa lugar. Sa pagpasok sa susunod na yugto ng investigasyon, sinimulan ng pulisya na pagtuunan ng pansin ang daloy ng paggalaw na pinaghihinalaang naganap bago at pagkatapos ng mga bangkay sa palayan. Ang pagsusuri ng trapiko ng maliliit na sasakyan at mga alternatibong daan ay naging prioridad dahil ang akses sa lokasyon ay maaaring daanan sa ilang mga daan ng barangay na bihirang bantayan. Sinuri ng mga opisyal ang mga record ng paglabas-masok ng mga sasakyan sa mga tahimik na oras, kabilang ang mga aktibidad ng pag-alsa at pagbaba ng mga kargamento na sa simula ay tila ordinaryong aktibidad sa agrikultura. Ang resulta ng pagkalap ng datos sa field ay nagpakita ng pagkakatulad sa pattern sa ilang mga lugar na natuklasan. Ang ilang bangkay ay natagpuan hindi kalayuan sa daluyan ng tubig, habang ang iba naman ay nasa mga parsela ng palayan na visual na protektado mula sa pangunahing kalsada. Naniniwala ang mga investigador na ang pattern na ito ay nagpapahiwatig ng sistematikong pagsisikap na mabawasan ang posibilidad na matuklasan. Ang mga natuklasan ay ikinonekta sa oras ng pagtatanim at pag-aani, kung kailan tumataas ang aktibidad sa palayan at ang presensya ng mga dayuhan ay hindi laging nagiging kahina-hinala. Sa forensic side, patuloy ang karagdagang pagsusuri upang linawin ang sanhi ng pagkamatay at ang tinatayang oras ng insidente. Binuo ng medical team ang profile ng biktima batay sa pisikal na katangian, tinatayang edad at mga espesyal na tanda na makakatulong sa pagkakakilanlan. Ang datos na ito ay ipinares sa mga ulat ng nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar na nagpapalawak sa saklaw ng investigasyon sa labas ng lokal na lugar. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng mataas na pag-iingat dahil ang bawat pagtutugma ay kailangang lubusan na ma-verify. Ang reaksyon ng publiko ay nananatiling pinagtuunan ng pansin ng mga awtoridad. Regular na ibinibigay ang opisyal na impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang pagkalat ng hindi kumpirmadong balita. Pinatindi ng mga opisyal ng barangay, kasama ang mga pinuno ng komunidad, ang pagpapalaganap ng impormasyon na nagpapaalala sa mga residente na manatiling mapagbantay ngunit huwag kumilos sa labas ng legal na proseso. Unti-unting bumalik ang mga ekonomikong aktibidad, bagaman may mas mahigpit na pagbabantay sa paligid ng lugar ng insidente. Muling pinatunayan ng lokal na pamahalaan ang suporta sa proseso ng investigasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga mapagkukunan at pagpapadali sa koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya. Pinalawig ang seguridad sa mga lugar na dating hindi kabilang sa mga prioridad bilang isang preventive measure. Ipinahayag din ng mga awtoridad ang pangako na tapusin ang kasong ito ng transparent at propesyonal na nagbibigay diin sa matibay na ebidensya. Hanggang sa yugtong ito, mas malinaw nang nabubuo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, bagaman ilang bahagi pa ang naghihintay ng kumpirmasyon mula sa mga karagdagang pagsusuri. Patuloy ang proseso ng investigasyon na may komprehensibong diskarte na pinagsasama ang datos mula sa field, forensic analysis at mga testimonya ng saksi.
Ang bawat bagong pag-unlad ay mahalagang bahagi sa pagsisikap na ihayag ang katotohanan sa likod ng pangyayari na nagpagulantang sa lugar. Ang imbestigasyon ay pumasok sa isang mahalagang yugto ng simulan ng mga awtoridad na pagsama-samahin ang mga piraso ng impormasyon na natipon ng hiwalay mula sa pagmamapa ng oras, lokasyon at kondisyon ng mga bangkay. Binuo ng mga investigador ang balangkas ng mga pangyayari na pinaghihinalaang naganap sa loob ng mahabang panahon. Pinagtuunan ng pansin ang mga tiyak na panahon kung kailan tumaas ang aktibidad sa palayan tulad ng simula ng pagtatanim at bago mag-ani, kung kailan mas abala ang trapiko ng tao at sasakyan kaya hindi madaling magduda. Sinuri din ng investigating team ang mga record ng ekonomikong aktibidad sa paligid ng palayan. Sinuri ang ilang bodega ng ani, pansamantalang imbakan, at maging ang mga punto ng pagdiskarga at pag-alsa ng pataba at palay. Ang hakbang na ito ay ginawa upang maghanap ng posibleng aktibidad na lumihis sa karaniwan. Naniniwala ang pulisya na ang paggamit ng mga lokal na rutinang ekonomiya ay maaaring maging isang epektibong pabalat para sa ilang partido upang magsagawa ng ilegal na aktibidad nang hindi nakakakuha ng atensyon. Sa lugar, patuloy ang pagsusuri sa mga saksi sa mas malalim na diskarte. Ang ilang saksi ay hiningan ng karagdagang pahayag upang linawin ang mga naunang pahayag, lalo na tungkol sa oras, direksyon ng paggalaw at uri ng sasakyan na nakita sa paligid ng lugar. Ang mga pahayag na ito ay ikinumpara sa mga datos mula sa CCTV footage at iba pang mga record na nakalap. Ipinahayag ng mga investigador na ang bawat maliit na detalye ay may potensyal na maging mahalagang koneksyon sa serye ng kasong ito. Samantala, unti-unting umuunlad ang proseso ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang ilang profile ng biktima ay nagsisimulang magpakita ng pagtutugma sa mga ulat ng nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar. Sinabi ng mga awtoridad na ang prosesong ito ay nangangailangan ng mataas na pag-iingat dahil direkta itong nararamdaman ng mga pamilyang naghihintay ng kumpirmasyon. Isinasagawa ang forensic at administratibong diskarte ng sabay-sabay upang matiyak ang kawastuhan ng datos bago ito ibigay sa publiko. Malakas pa rin ang epekto ng kasong ito sa lipunan. Bagaman nagsimula nang bumalik ang mga gawain ng mga residente, mataas pa rin ang pagbabantay. Pinataas ng mga awtoridad ang pagpapatrolya sa mga oras na mapanganib. Samantala, regular na nagpapaalala ang mga opisyal ng barangay sa mga residente na agad na mag-ulat kung may makitang kahina-hinalang aktibidad. Patuloy na sinusubaybayan ng lokal na pamahalaan ang psikolohikal na kondisyon ng komunidad, kabilang ang paghahanda ng mga serbisyo ng suporta para sa mga pamilya ng biktima at mga direktang naapektuhan. Hanggang sa yugtong ito, hindi pa humihinto ang investigasyon sa iisang konklusyon. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang lahat ng natuklasan ay sinusuri pa ring upang makabuo ng isang kumpleto at batay sa ebidensya na kronolohiya. Ang bawat pag-unlad ay tiyak na dumadaan sa proseso ng multi-layer verification bago opisyal na ipaalam. Ang prosesong ito ay bahagi ng pagsisikap na matiyak na ang paglalahad ng kaso ay ginagawa ng lubusan, tumpak at responsable habang lumilipas ang panahon at dumarami ang mga katotohanan na nahahayag. Sa pagpasok sa susunod na yugto, sinimulan ng pulisya na pagsamahin ang mga resulta ng trabaho ng cross-functional teams na sabay-sabay na nagpapatakbo. Ang spatial mapping ng mga lokasyon ng pagtuklas ng mga bangkay ay isinama sa timeline ng mga aktibidad sa paligid ng lugar na nagbunga ng isang mas nakabalangkas na larawan ng paggalaw. Mula sa pagsusuring ito, nakita ng mga investigador ang ilang paulit-ulit na paghinto. Ang mga panahon kung kailan tumataas ang mga aktibidad sa gabi, ngunit bumababa naman ang trapiko ng mga residente, ay nagbigay ng espasyo para sa mga nakatagong aktibidad nang hindi nakakakuha ng atensyon. Isinagawa rin ang masusing pagsusuri sa mga sumusuportang infrastruktura sa paligid ng lokasyon, gaya ng mga kanal ng irigasyon, mga daanan, at mga impormal na access point na karaniwang ginagamit ng mga magsasaka. Pinaniniwalaan ng mga awtoridad na ang mga daanan na ito ay nagpapahintulot sa mabilis na paglipat mula sa isang punto patungo sa iba nang hindi dumadaan sa pangunahing kalsada. Ang pagtuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ang mga salarin ay lubusang nakakaunawa sa pang-araw-araw na gawain ng mga residente at sinamantala ang mga butas sa pagbabantay. Sa aspeto ng teknolohiya,
Ipinagpatuloy ng Digital Forensic Team ang paghahanap sa data ng komunikasyon sa paligid ng lugar sa loob ng mga may katuturang yugto ng panahon. Ang pagsusuri ng mga signal at paggalaw ng mga mobile device ay isinagawa upang maghanap ng mga ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari. Ang prosesong ito ay maingat at unti-unting isinagawa dahil sa malaking volume ng data at pangangailangan para sa mahigpit na pagbeberipika. Ipinahayag ng pulisya na ang diskarte na batay sa datos ay ginagamit upang paliitin ang espasyo para sa haka-haka at matiyak na ang bawat hakbang sa imbestigasyon ay may pananagutan. Muling sinuri ang mga pahayag ng saksi sa mga pinakabagong natuklasan. Ang ilang saksi ay hininga ng karagdagang paglilinaw tungkol sa mga aktibidad na sa simula ay itinuturing na ordinaryo, tulad ng paghinto ng sasakyan sandali sa pilapil o mga ingay ng aktibidad sa huling bahagi ng gabi. Ngunit ngayon ay itinuturing na may katuturan sa konteksto ng imbestigasyon. Muling binuo ng mga investigador ang kronolohiya batay sa mga intersection ng oras at lokasyon na nagtutugma upang makilala ang mga pare-parehong pattern na maaaring magtulak sa isang partikular na partido. Sa gitna ng prosesong ito, naging mahalagang focus ang komunikasyon sa publiko. Regular na nagbibigay ng mga na-verify na update ang mga awtoridad upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na maayos ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya, kabilang ang suporta para sa karagdagang kagamitan sa seguridad at paghahanda ng mga serbisyong pampubliko upang ang mga aktibidad ng mga residente ay magpatuloy ng ligtas. Hanggang sa yugtong ito, nagpakita ang imbestigasyon ng makabuluhang pag-unlad sa pagbubuo ng mga piraso ng katotohanan sa isang mas malinaw na daloy. Gayunpaman, iginiit ng mga awtoridad na ang bawat konklusyon ay naghihintay ng karagdagang kumpirmasyon ng ebidensya. Patuloy ang proseso ng paglalahad ng may pag-iingat, tinitiyak na ang bawat hakbang ay naglalapit sa mga investigador sa kumpletong larawan ng mga pangyayari nang hindi binabalewala ang kawastuhan at integridad ng legal na proseso. Sa yugtong ito, pumasok ang imbestigasyon sa isang mas mahigpit na pagtatanggal ng ebidensya. Sinimulan ng mga investigador na paghiwalayin ang mga natuklasan sa field upang matukoy kung alin ang may direktang kaugnayan sa serye ng mga pangyayari at alin ang simpleng aksidente lamang. Ang bawat piraso ng ebidensya, mula sa mga maliit na fragment ng material, mga bakas ng paa sa lupa, hanggang sa mga personal na gamit, ay inuri at muling sinuri. Ang diskarte na ito ay ginawa upang matiyak na ang pagbubuo ng mga pangyayari ay binuo mula sa mga katotohanang nagpapatibay sa isa't isa, hindi mga pagpapalagay. Ang espesyal na atensyon ay idinirekta sa pagiging pare-pareho ng pattern ng oras. Inihambing ng mga investigador ang mga resulta ng autopsy sa mga record ng panahon, iskedul ng irigasyon, at mga lokal na aktibidad sa agrikultura. Ang pagtutugma sa pagitan ng mga kondisyon ng kapaligiran at ang tinatayang oras ng insidente ay naging susi upang paliitin ang saklaw ng mga pangyayari. Mula sa pagsusuring ito, nakita ang isang regularidad na nagpapahiwatig ng maingat na pagpaplano, hindi isang aksidenteng pangyayari. Sa kabilang banda, pinalawak ang koordinasyon sa pagitan ng mga rehiyon. Ang datos ng nawawalang tao mula sa ilang lugar ay na-update at inihambing sa profile ng mga biktima na nabuo. Sinuri ng mga awtoridad ang posibleng ruta ng paglipat ng mga biktima bago ang insidente, kabilang ang kasaysayan ng pana-panahong trabaho at paglipat sa pagitan ng mga lugar. Ang prosesong ito ay nagbukas ng mga bagong pahiwatig tungkol sa mga ugnayan sa lipunan at ekonomiya na dating hindi napansin. Samantala, pumasok ang pagsusuri sa mga saksi sa karagdagang pag-ikot na may pamamaraan ng cross-confirmation. Ang mga pahayag na may intersection ng oras at lokasyon ay muling sinuri upang makita ang kanilang pagiging pare-pareho. Ipinahayag ng mga investigador na ang kalinawan ng kronolohiya ay makakamit lamang kung ang bawat testimonya ay inilalagay sa tamang konteksto. Ang hakbang na ito ay nagpaliit sa mga puwang sa interpretasyon at nakatulong na paghiwalayin ang may katuturang impormasyon mula sa data noise. Ang epekto sa komunidad ay nagsimulang lumipat mula sa takot patungo sa kontroladong pagbabantay. Nagpatuloy ang mga aktibidad sa agrikultura na may seguridad at mas nasasanay na ang mga residente sa presensya ng mga awtoridad.
Patuloy na tinitiyak ng lokal na pamahalaan na mananatiling optimal ang mga serbisyong pampubliko habang nagbibigay ng opisyal na channel ng impormasyon upang ang pag-unlad ng imbestigasyon ay masubaybayan ng tumpak ng publiko. Hanggang sa yugtong ito, mas nakikita na ang pangunahing linya ng mga pangyayari bagaman hindi pa lubos na kumpleto. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang focus ay nananatili sa multilayer na ebidensya at pagbubuo ng isang matibay na kronolohiya. Ang bawat hakbang pasulong ay tiyak na dumadaan sa masusing pagbeberipika na tinitiyak na ang proseso ng paglalahad ay sistematiko at responsable habang dumarami ang kalinawan sa serye ng mga pangyayari na iniimbestigahan. Sa pagpasok sa yugtong ito, pinatalas ng mga awtoridad ang imbestigasyon sa pamamagitan ng muling pagsusuri sa ugnayan sa pagitan ng mga natuklasan na dati ay nakahiwalay. Ang timeline na nabuo ay pinino hanggang sa antas ng oras, pinagsasama ang mga resulta ng autopsy, datos ng paggalaw sa field, at mga talaan ng regular na aktibidad ng mga residente. Ang diskarte na ito ay naglalayong tiyakin na ang bawat pangyayari ay inilalagay ng eksakto upang ang natitirang puwang sa oras ay mapunan ng may katuturan at na-verify na ebidensya. Pinatalas din ng mga imbestigador ang pagsusuri sa mga sumusuportang pasilidad na posibleng ginamit sa insidente. Isinagawa ang pagsusuri sa mga kagamitan sa agrikultura, pansamantalang bodega, at mga pahingahan na madalas hindi napapansin. Sinuri ang bawat lokasyon batay sa accessibility, linya ng paningin, at posibilidad na magamit ng hindi nakakakuha ng atensyon. Mula sa mga resultang ito, ilang lugar ang itinuturing na may magkakaparehong katangian na nagpapatibay sa hinala na paulit-ulit na ginagamit ang espasyo. Sa panig ng forensic, patuloy ang pagpapayaman ng data. Ina-update ang profile ng mga biktima kasama ng mga bagong natuklasan, kabilang ang mga karagdagang pagtutugma sa mga ulat ng nawawalang tao. Iginigiit ng mga awtoridad na ang bawat pagtutugma ay kailangang sumunod sa mahigpit na pamantayan ng ebidensya bago ito ideklara na balido. Ang prosesong ito ay isinasagawa ng kahanay sa suporta sa mga pamilyang naghihintay ng kumpirmasyon upang mapanatili ang kawastuhan at pagiging sensitibo ng paghawak. Muling inilagay ang mga pahayag ng saksi sa mas malawak na konteksto. Ikinumpara ng mga investigador ang mga pahayag sa teknikal na data upang masuri ang pagiging pare-pareho. Ang mga aktibidad na dati ay tila ordinaryo ay muling sinusuri batay sa oras, lokasyon at pattern ng paglitaw. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong na paghiwalayin ang pangunahing impormasyon mula sa mga hindi nauugnay na detalye upang mas nakatuon ang daloy ng pangyayari. Sa panig ng seguridad, pinanatili ng mga awtoridad ang mga hakbang na preventive, regular na pagpapatrolya, paghihigpit sa access sa ilang lugar, at regular na komunikasyon sa mga opisyal ng barangay. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na epektibo ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya, kabilang ang suporta para sa mga pasilidad at kahandaan ng mga serbisyong pampubliko upang ang mga aktibidad ng mga residente ay magpatuloy ng ligtas at maayos. Sa yugtong ito, nagpapakita ang imbestigasyon ng lalong matibay na pagsasama-sama. Ang mga piraso ng katotohanan na dati ay hiwalay ay nagsisimula ng magkaisa sa isang magkakaugnay na balangkas. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang bawat susunod na hakbang ay ibabatay sa ebidensya na dumaan sa multilayer verification na tinitiyak na ang proseso ng paglalahad ay sumusulong ng sistematiko at may pananagutan. Ang imbestigasyon ay pumasok sa yugto ng pagpapalakas ng pagbuo ng kaso kung saan sinimula ng mga investigador na subukin ang mga hypothesis na nabuo mula sa serye ng ebidensya. Ang bawat posibleng senaryo ay iminapa at sinubok laban sa data sa field mula sa oras ng insidente, lokasyon ng pagtuklas hanggang sa kondisyon ng kapaligiran. Ang diskarte na ito ay ginawa upang matiyak na ang daloy ng mga pangyayari na binuo ay walang lohikal na butas at alinsunod sa mga natuklasan ng forensic at mga pahayag ng saksi. Isinagawa rin ng investigating team ang isang administratibong pagsusuri sa mga opisyal na naitalang aktibidad sa paligid ng lugar. Sinuri ang mga permit para sa paggamit ng lupa, kasaysayan ng pag-upa ng bodega, at mga panapanahong aktibidad ng negosyo upang makahanap ng mga posibleng nauugnay na ugnayan. Ang hakbang na ito ay naglalayong tukuyin kung mayroong legal na aktibidad na inabuso bilang pabalat o sa kabaligtaran,
iligal na aktibidad na nagaganap sa likod ng pang-araw-araw na gawain. Sa field, muling sinuri ang mga mahalagang lugar sa mas nakatuon na pamamaraan. Ang mga lugar na dati ay itinuturing na pangalawa ay muling sinuyod batay sa mga pinakabagong natuklasan. Gumamit ang mga investigador ng mga marker ng oras at kondisyon ng lupa upang kumpirmahin kung ang lokasyon ay nagkaroon ng kaguluhan sa isang tiyak na panahon. Ang mga resulta ng pagsusuring ito ay naging mahalagang bahagi sa pagpapatibay o pagtanggal ng mga kasalukuyang hinala. Samantala, pinananatili ang komunikasyon sa komunidad sa isang nasusukat na paraan. Nagbibigay ang mga awtoridad ng na-verify na impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang haka-haka. Kasama ang mga opisyal ng barangay at mga pinuno ng komunidad upang matiyak na maayos na naiparating ang mga opisyal na mensahe. Ang pagsisikap na ito ay nag-ambag sa katatagan ng sitwasyon, bagaman ang pagbabantay ay nananatiling bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Sa kabilang banda, patuloy na pinalalakas ang suporta sa pagitan ng iba't ibang ahensya. Isinasagawa ang teknikal na koordinasyon upang matiyak ang maayos na karagdagang pagsusuri, kabilang ang pagpapalitan ng mga may katuturang datos. Muling pinatunayan ng lokal na pamahalaan ang kahandaan ng mga pasilidad at mapagkukunan na kinakailangan upang ang legal na proseso ay magpatuloy nang walang sagabal habang tumataas ang pagiging komplikado ng imbestigasyon. Hanggang sa yugtong ito, ang imbestigasyon ay nasa huling yugto ng pagpapatalas bago matukoy ang mga susunod na estratehikong hakbang. Tinitiyak ng mga awtoridad na ang bawat natuklasan ay lubusang nasuri at inilalagay sa isang pare-parehong balangkas ng kronolohiya. Ang prosesong ito ay nagmamarka ng makabuluhang pag-unlad sa pagsisikap na ihayag ang serye ng mga pangyayari ng kumpleto na may diin sa kawastuhan, pag-iingat at pananagutan sa publiko. Sa pagpasok sa karagdagang yugto na ito, ang imbestigasyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng kontekstual na ebidensya na nag-uugnay sa isang natuklasan sa iba. Muling sinuri ng mga investigador ang buong serye ng mga aktibidad sa paligid ng palayan sa loob ng pinaliit na yugto ng panahon. Ang mga regular na aktibidad mula sa schedule ng irigasyon, paggalaw ng ani, hanggang sa mga kaugalian ng pagbabantay sa gabi, ay ikinumpara sa data ng forensic upang makita ang mga pare-parehong intersection. Ang diskarte na ito ay naglalayong tiyakin na ang bawat piraso ng impormasyon ay may malinaw na posisyon sa daloy ng mga pangyayari. Isinagawa naman ng technical team ang field simulation batay sa mga nabuong senaryo. Sinuri ng simulation na ito ang kakayahan ng oras ng paglalakbay, access sa pagpasok at paglabas, pati na rin ang antas ng visibility sa ilang oras. Ang resulta ay nagbigay ng mas konkretong larawan kung paano pinaghihinalaang naganap ang serye ng mga pangyayari nang hindi nakakakuha ng atensyon. Naniniwala ang mga investigador na ang tumpak na pag-unawa sa espasyo ay susi sa pagpapatibay ng pagbuo ng kaso. Sa panig ng forensic, patuloy ang karagdagang pagsusuri sa maliliit na ebidensya upang makumpleto ang malaking larawan. Ang bawat natuklasan ay muling sinuri gamit ang mga pamamaraan ng paghahambing upang matiyak ang pagiging pare-pareho ng mga resulta. Ang validated data ay isinama sa sistema ng impormasyon ng imbestigasyon na nagpapadali sa pagsubaybay sa mga ugnayan sa pagitan ng oras at lokasyon. Pinabilis ng hakbang na ito ang proseso ng pagtatanggal ng mga hypothesis na posibleng balido pa rin at pagtatanggal ng mga hindi suportado ng ebidensya. Pumasok din ang pagsusuri sa mga saksi sa yugto ng pagpapatunay. Ang mga naunang nakalap na pahayag ay ibinuod at muling kinumpirma ng piling-pili. Idiniin ng mga investigador ang kahalagahan ng katumpakan ng detalye, lalo na tungkol sa pagkakasunod-sunod ng oras at distansya ng paningin. Ang prosesong ito ay nakatulong na linawin ang mga pangunahing pangyayari na dating implicit lamang sa mga piraso ng testimonya. Sa panig ng seguridad at kaayusan, medyo matatag ang sitwasyon. Pinanatili ng mga awtoridad ang pagbabantay sa mga estratehikong lugar habang ang mga aktibidad ng mga residente ay nagpapatuloy na may ilang pagsasaayos. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na solid ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya, kabilang ang paghahanda ng administratibong at teknikal na suporta para sa susunod na yugto ng imbestigasyon. Hanggang sa yugtong ito, nagpapakita ang imbestigasyon ng lalong mataas na antas ng pagiging pare-pareho.
Ang mga na-verify na piraso ng katotohanan ay bumubuo ng isang mas kumpleto at nagpapatibay na serye. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang bawat susunod na hakbang ay ibabatay sa mga natuklasan na dumaan sa masusing pagsusuri, na tinitiyak na ang proseso ng paglalahad ay sumusulong ng nasusukat at may pananagutan. Ang imbestigasyon ngayon ay nasa huling yugto ng pagpapalalim sa nabuo ng serye ng mga pangyayari. Pinagtuunan ng pansin ng mga awtoridad ang koneksyon sa pagitan ng mga oras ng insidente na dati ay hiwalay sa pamamagitan ng muling pag-aaral ng bawat paghinto at paglipat ng aktibidad sa paligid ng palayan. Naniniwala ang mga investigador na ang pag-unawa sa paglipat ng oras na ito ang makapagpapaliwanag kung paano naganap ang serye ng mga pangyayari nang hindi natuklasan sa mahabang panahon. Isinagawa ang karagdagang pagsusuri sa mga pagbabago sa kondisyon ng kapaligiran sa lugar ng insidente. Sinuri ng technical team ang paglilipat ng kontorno ng lupa, pattern ng paglago ng halaman, at mga bakas ng aktibidad na naiwan ngunit natabunan ng mga aktibidad sa agrikultura. Ang datos na ito ay ipinares sa mga talaan ng panahon at iskedyul ng pagproseso ng lupa na nagbibigay ng larawan ng mga sandali kung kailan ang lokasyon ay nasa pinakatahimik at may pinakamababang natural na pagbabantay. Sa kabilang banda, muling sinuri ng mga investigador ang mga interaksyon sa lipunan sa paligid ng lugar. Ang mga pattern ng kaugalian ng mga residente, aktibidad ng ilang grupo, at mga lokal na pangyayari na dating itinuturing na hindi nauugnay ay muling sinuri. Ang diskarte na ito ay ginawa upang tukuyin ang posibilidad ng mga dinamika ng lipunan na nagsilbing background o nag-trigger ng serye ng mga pangyayari. Iginigiit ng mga awtoridad na ang konteksto ng lipunan ay madalas na susi sa pag-unawa sa mga komplikadong pangyayari na nagaganap sa mahabang panahon. Muling pinalawig ang administratibong pagsusuri upang suriin ang mga rekord ng mga aktibidad na kinabibilangan ng paglabas-masok ng mga tao at kalakal. Ang bawat datos ay kinumpirma sa mga natuklasan sa field at mga pahayag ng saksi. Iginigiit ng mga investigador na ang administratibong katumpakan ay mahalagang suporta sa pagbuo ng isang pagbuo ng mga pangyayari na maaaring subukin sa legal na paraan. Ang reaksyon ng komunidad sa yugtong ito ay mas kontrolado. Ang opisyal na impormasyon na regular na ipinaalam ay nakatulong na mapawi ang haka-haka, samantalang ang tuloy-tuloy na presensya ng mga awtoridad ay nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na ang lahat ng proseso ay nagaganap ng transparent, alinsunod sa mga pamamaraan habang pinapanatili ang katatagan ng mga aktibidad ng mga residente na nagsisimulang bumalik sa normal na may tuloy-tuloy na pagbabantay. Hanggang sa yugtong ito, nagpakita ang imbestigasyon ng makabuluhang pag-unlad sa pagbubuo ng isang komprehensibong kronolohiya. Ang bawat layer ng katotohanan na nabuksan ay nagpapalinaw sa ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari, nagpapaliit sa espasyo ng kawalan ng katiyakan, at nagtutulak sa legal na proseso sa susunod na mas mapagpasyang yugto. Sa yugtong ito, ang imbestigasyon ay sumusulong sa isang masusing pagsusuri ng nabuo ng kronolohiya. Inilalagay ng mga awtoridad ang bawat natuklasan sa isang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na magkakaugnay na tinitiyak na walang nalaktawan na agwat ng oras. Idiniin ng mga investigador na ang pagiging pare-pareho sa pagitan ng mga elemento oras, lokasyon at kondisyon ay nagiging pangunahing tagapagpahiwatig upang masuri ang lakas ng pagbuo ng kaso. Ang bawat maliit na pagbabago sa isang elemento ay sinusuri ang epekto nito sa buong daloy upang ang serye ng mga pangyayari ay manatiling lohikal at batay sa ebidensya. Isinagawa naman ng joint team ang data reconciliation sa iba't ibang pinagmulan, resulta ng autopsy, pagmamapa ng lokasyon, pahayag ng saksi at teknikal na talaan ay pinagsama sa isang integrated analysis system. Mula sa prosesong ito, nakita ang pagkakatugma ng pattern sa ilang tiyak na sandali na dati ay nakahiwalay. Naniniwala ang mga awtoridad na pinatitibay ng pagkakatugma na ito ang hinala na ang serye ng mga pangyayari ay naganap na may paulit-ulit at planadong pattern. Sa field, nakatuon ang pagsusuri sa mga lugar na nagsilbing ugnayan sa pagitan ng mga pangyayari. Ang mga lugar na nagsilbing ruta ng paglipat, pansamantalang pahingahan, at mga lokasyon na may mababang visibility ay muling sinuri upang matiyak na walang nawawalang ebidensya. Gumamit ang mga investigador ng unti-unting diskarte
Simula sa mga lugar na may pinakamataas na katiyakan patungo sa mga lugar na dati ay nasa labas ng saklaw ng investigasyon. Ang hakbang na ito ay ginawa upang mapanatili ang kawastuhan at kahusayan ng proseso. Samantala, pumasok ang pagsusuri sa mga saksi sa huling yugto ng paglilinaw. Ang mga pahayag na dumaan sa ilang pag-ikot ng kumpirmasyon ay ibinuod at inilagay sa tamang konteksto ng oras. Naniniwala ang mga awtoridad na ang pagiging magkaugnay ng mga pahayag ay mahalagang salik sa pagpapatunay ng kronolohiya. Ang prosesong ito ay isinagawa ng may mataas na pag-iingat dahil ang bawat detalye ay maaaring makaimpluwensya sa pangkalahatang pag-unawa sa serye ng mga pangyayari. Ang aspeto ng seguridad at kaayusan ay patuloy na pinananatili ng mga awtoridad ang adaptibong pattern ng pagpapatrolya na iniaayon sa pag-unlad ng sitwasyon sa field. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na maayos ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya, kabilang ang administratibong at teknikal na suporta na kinakailangan para sa karagdagang yugto ng investigasyon. Nakatulong din ang matatag na presensya ng mga awtoridad sa mga apektadong lugar upang ang mga aktibidad ng mga residente ay magpatuloy ng ligtas. Hanggang sa yugtong ito, nagpapakita ang investigasyon ng lalong matatag na pagsasama-sama. Ang bawat natuklasan ay dumaan sa multilayer na proseso ng pagsusuri at inilagay sa isang magkakaugnay na balangkas ng mga pangyayari. Ipinahayag ng mga awtoridad na ang susunod na yugto ay magtutuon sa huling pagpapalakas ng pagbuo ng kaso na tinitiyak na ang buong serye ng mga pangyayari ay lubusang mauunawaan batay sa balido at na-verify na ebidensya. Ang investigasyon ngayon ay nasa yugto ng pagpapatatag bago matukoy ang mga susunod na estratehikong hakbang. Pinagtuunan ng pansin ng mga awtoridad ang huling integrasyon sa pagitan ng pisikal na ebidensya, data ng forensic, at mga resulta ng administratibong pagsusuri. Ang bawat elemento ay muling sinuri upang matiyak na ang ugnayan nito ay hindi aksidente. Idiniin ng mga investigador na ang yugtong ito ay nangangailangan ng labis na pag-iingat dahil ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang pag-unawa sa serye ng mga pangyayari. Muling sinuri ng field team ang mga lugar na dati nang itinalaga bilang pangunahing punto. Ang muling pagtingin na ito ay isinagawa na may bagong pananaw, ginagamit ang mga pinakabagong natuklasan upang suriin ang posibleng mga detalye na dating nalaktawan. Nakatuon ang pansin sa mga pagbabago sa kapaligiran na nagaganap sa paglipas ng panahon mula sa kondisyon ng lupa, pattern ng paglago ng halaman, hanggang sa mga bakas ng aktibidad ng tao na dating natabunan ng mga rutin ng agrikultura. Nakatulong ang diskarte na ito na linawin ang dinamika ng lokasyon sa loob ng mahabang panahon. Sa panig ng pagsusuri, pinino ng mga investigador ang timeline ng insidente sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng na-validate na natuklasan. Ang mga pangyayari na dati ay mukhang hiwalay ay inilagay ngayon sa isang magkakaugnay na daloy. Ang bawat agwat ng oras ay sinuri upang matiyak na mayroong lohikal na paliwanag at suportado ng ebidensya. Ang prosesong ito ay nagpapatibay sa pag-unawa kung paano naganap ang serye ng mga insidente nang hindi natuklasan sa loob ng mahabang panahon. Ang pagsusuri sa mga saksi ay nagpapatuloy sa yugto ng pagpapatunay ng konteksto. Ang mga pahayag na nakumpirma ay muling inilagay sa loob ng siksik na balangkas ng oras at lokasyon. Tinitiyak ng mga awtoridad na walang pahayag ang nakahiwalay nang walang malinaw na ugnayan. Ang diskarte na ito ay naglalayong mapanatili ang pagiging pare-pareho ng naratibo ng investigasyon at mabawasan ang espasyo para sa interpretasyon na hindi suportado ng mga katotohanan. Mula sa panig ng lipunan, ang kondisyon ng komunidad ay nagpapakita ng mas matatag na pag-angkop. Ang mga aktibidad ng mga residente ay nagpapatuloy na may tuloy-tuloy na pagbabantay, samantalang ang opisyal na komunikasyon ay patuloy na ibinibigay ng regular. Pinananatili ng lokal na pamahalaan ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya upang matiyak na patuloy na available ang suporta sa mapagkukunan. Ang hakbang na ito ay itinuturing na mahalaga upang mapanatili ang maayos na proseso ng investigasyon, pati na rin ang pangkalahatang kaayusan. Hanggang sa yugtong ito, nagpakita ang investigasyon ng lalong matibay na istruktura. Ang serye ng mga pangyayari na nabuo ay nagpapakita ng pagpapatuloy sa pagitan ng mga elemento na nagbibigay ng matibay na batayan para sa susunod na yugto.
Tinitiyak ng mga awtoridad na ang bawat hakbang pasulong ay ibabatay sa ebidensya na dumaan sa masusing pagsusuri na tinitiyak na ang proseso ng paglalahad ay mananatili sa tumpak at responsableng landas. Sa huli, pumasok ang investigasyon sa yugto ng komprehensibong pagpapatunay matapos ang lahat ng ebidensya, data at pahayag ay pinagsama sa isang kumpletong pagbuo ng kaso. Tinitiyak ng mga awtoridad na ang bawat elemento ay dumaan sa multilayer na pagbeberipika mula sa pisikal na ebidensya sa palayan, mga resulta ng forensic examination, hanggang sa pagtutugma ng administratibong data at mga pahayag ng saksi. Ang prosesong ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng yugto ng pagkalap at pagmamapa ng mga katotohanan at nagsisilbiring batayan para sa mga susunod na legal na hakbang. Mula sa nabuong rekonstruksyon, nakita na ang serye ng mga pangyayari ay naganap sa loob ng mahabang panahon, sinamantala ang mga kondisyon ng kapaligiran, ang mga routine ng mga residente, at ang kakulangan ng pagbabantay sa ilang partikular na lugar. Ang pagpili ng lokasyon, oras, at paraan ng pagtatago ng mga bangkay ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano at malalim na pag-unawa sa kalapit na lugar. Naniniwala ang mga awtoridad na ang natuklasan na ito ay susi sa pag-unawa sa sukat at pagiging komplikado ng kaso na mula pa sa simula ay nagpagulantang sa komunidad. Sa panig ng komunidad, unti-unting nagiging matatag ang sitwasyon. Kasabay ng katiyakan ng patuloy na legal na proseso, bumalik ang mga aktibidad sa agrikultura na may nasusukat na seguridad, samantalang ang mga awtoridad ay nananatili upang mapanatili ang kaayusan. Nagpahayag ang lokal na pamahalaan ng tuloy-tuloy na suporta sa pagpapatupad ng batas at tinitiyak na patuloy ang mga serbisyong pampubliko ng normal, kabilang ang suporta para sa mga pamilya ng biktima na direktang naapektuhan ng pangyayaring ito. Sa pagtatapos ng yugto ng field investigation, iginiit ng mga awtoridad ang pangako na ipagpatuloy ang kasong ito alinsunod sa mga umiiral na legal na probisyon. Ang bawat kumpirmadong natuklasan ay nagiging matibay na batayan para sa susunod na proseso na tinitiyak na ang paghawak ng kaso ay ginagawa ng propesyonal, transparent at may pananagutan. Ang serye ng mga pangyayari na dating madilim at puno ng katanungan ay malinaw na ngayon na nagtatapos sa isang mahabang yugto ng investigasyon na nakuha ang atensyon ng publiko. Ang pagtuklas ng 12-dosenang bangkay sa palayan ng Mayantok ay naging seryosong pangyayari na nagbunyag ng pinaghihinalaang planadong krimen at nagpagulantang sa pakiramdam ng seguridad ng komunidad. Isinagawa ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang masusing investigasyon, nangalap ng ebidensya, pahayag ng saksi, at forensic data upang matiyak na ang legal na proseso ay magaganap ng tumpak at may pananagutan.